May it be your will before you, Lord our God, that no mistake should happen to us, and that we should not stumble in the matter of Turalo, and that our friends will be happy with us, and that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in the matter of Turalo, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable before you, Lord, my rock and my Redeemer. Amen. Ikaw akong ipinuha, Adonai ni Abraham, isa atong katulong. Ang balaod mo aking giya, na ako nakita kong kanino. Ikaw akong gihiguma, Adonai ni Abraham, isa akong katulong. Ang balaod mo ang iya, niini kinabuhi. Adonai Elohai Hashem, dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Hashem, dayon ka sa kanunay. Ikaw lang akong simbahon, Adonai ni Abraham, isa akong kagubong. Ang balaod mo maoy giya, sa dalan sa pagkinabuhi. Ikaw ang akong yukuan, Adonai ni Abraham, isa akong katulong. Manay laing gawas kanimo, ikaw lang, ug ikaw Hashem. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem, dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem, dayon ka sa kanunay. Okay, good evening po, no? Balik tayo dun sa pinag-aralan po natin kagabi, kung saan andun na po tayo, no, sa kung paano susundin ang isang mitzvah, kung paano siya gagawin ng tama. No, dahil lahat po ng bagay, according to Judaism, may mga rules po yan. So, sa ngayon po, meron tayong kailangan malaman na rules ng paggawa ng mitzvah, rules ng paggawa ng good deeds, at rules paggawa ng tzedakah. So, kailangan po natin yung tatlo na yan, take up po natin. Dahil yan po yung kailangan natin gawin . Okay, di ba?
meron po tayong 7 laws. Tapos may mga detailed siya. And in fact, according to our record, based on the Divine Code, kasama po yung mga details niya. Ginawa po natin specific siya. Kagaya ng sa Jewish na 10 Commandments, ginawang specific, maraming nadagdag dahil may mga event na kailangan nilang taon-taon lalahanin. So, naging 613. Okay, sa atin naman, wala po tayong holiday. Then, ang kailangan na natin gawin, 3. Ito pong 7 laws and its details, good deeds and tzedakah. The problem is, paano po natin gagawin po ng tama. Okay? So, andun na po tayo, balik tayo dun sa paraan kung paano gagawin yung mitzvah. So, sabi dito, one should always perform the entire mitzvot and not a portion of it. Kuha po natin, na kapag gumawa ka ng isang mitzvot, halimbawa, doon tayo sa good deeds, magbibigay ka, tapos sasabihin mo ngayon na, magbibigay ako sa iyo ng tzedakah, pagkain, ito lang munang kanin, bukas na lang yung ulam kasi nagmamadali ako. So hindi po yan siya pwede. Kapag gumawa ka ng mitzvah, make sure na matapos mo talaga siya ngayon. Para kung sakaling may dumaan na naman na pwede natin gawin na mitzvah, mitzvah, madagdagan yung masunod natin na mitzvah. Hindi po pwede partial-partial. So kapag nasimulan po ang isang utos na gawin, so kailangan po siyang tapusin. Okay, so welcome po yung mga tanong noon, lalo na yung mga bagong mga kapatiran. Meron po tayong kanina na medyo nagkaroon po kami ng konting discussion. May mga tanong din, patungkol dun sa prayer. Hopefully, nakontento sila dun sa mga sagot. So, yun nga, may sabi kasi ng mga sages, kapag yung isang utos natupad ng isang tao, yung utos na yun is ipapangalan po yan doon sa tao na gumawa. Okay, hopefully nakita po natin yan, ha. So may utos, kapag nagawa mo, yung utos na yun na nagawa mo, is ipapangalan yan sa iyo kasi sa iyo yan eh. Naalala po ninyo yung pinag-aralan po natin na sa kabuuan ng utos, bawat masunod mo na utos dyan, halimbawa, no to idolatry. Itong life na to, kapag nagkasunod ka na sa no to idolatry, hindi ka na magsasamba ng hindi tamang God, kailangan tamang God na talaga sa buong buhay mo. Yung idolatry na yan is papangalanan yan sa pangalan mo. Then, ipondo yan siya doon sa arabot. Ipondo yan siya. Okay, brother yung to, ha. Itong na to, so ipapangalan yan sa'yo. So, next life, so doon ka na naman sa ibang utos. Kapag halimbawa doon sa next life, nagkasala ka, idolatry again, imbes na natupad mo na yung idolatry nung kabilang buhay, then sa next life, medyo, nagkamali ka daw ng konti, hindi na po magagalaw yung mitzvah na napangalan sa'yo. Hindi na siya magagalaw. Fix na yun siya. So, paano mababayaran yung kasalanan na nagawa mo on the next life na imbes na siya, na rectify na gawa mo na lahat, andun sa next life, nagkasala ka ulit. Paano babayaran yun? Hindi na pala mababawasan yung natapos na mitzvah. Na ang pangalan is Yoyong. No to idolatry. Tapos, may pangalan, Yuyong. So, paano siya? Kung sa next life, nagkasala ka ng idolatry, may pondo ka na doon na Yoyong. So, yung kasalanan mo sa next life is actually, mababayaran mo yun through suffering. Kasi hindi na siya gaano kalaki kasi andun na, tapos na siya. So, ibig sabihin, nagkasala ka lang ng konti, dahil nga siguro sa hindi maiiwasan talaga na pagkakataon,
Pero yung kasalanan na yun, actually, madali na yun sa next life kasi tapos ka na eh. Kung nagkasala ka man sa next life, the same sin na na-rectify mo nung past, then yung kasalanan na yun is madadaan mo na sa iyak-iyak, madadaan mo na sa suffering, madadaan mo na sa chidaka, madadaan mo na sa good deeds. Grace Mauli, bro, sa next life ba, ipapanganak ulit tayo sa... Okay, thank you po. Okay, napakagandang tanong po, no? Mula po sa Canada, kay Igsoong Grace Maul, yes po. Kasi hindi naman pwede na ipanganak ka dun sa atak kung saan wala siyang tsansa na gumawa ulit ng mitzvah. Kasi kapag ka gumawa ka ngayon sa head ka, tapos nakagawa ka na ng tama dito, sa life na to, kaya lang kulang, hindi man lang nakabuo ng isang utos, sa next life kailangan mo mabuo yan, or even 1,000 times kailangan mo mabuo yan. So hindi yan mabubuo kung ilalayo ka niya doon sa mga tao na sumusunod doon sa Torah. So dyan pa din, sa circle na yan lang, apo mo, anak mo, or posible doon sa mga apo-apuhan mo or kapitbahay mo na sumusunod din sa Torah or nakikinig sa Torah. So nasa family circle ka lang po. Hindi ka pwede na ipanganak doon sa Malaysia, hindi ka pwede ipanganak doon sa Nigeria kung saan napakahirap. Kasi kung ipapanganak ka doon, paano mo masusolusyonan yung hindi mo natapos? So hindi ka ipapanganak doon, Hashem. Ipapanganak ka kung saan may chance ka talagang sumunod doon sa utos ni Hashem. Kaya napaganda ng tanong ni Sister Maul, no? Okay, tanong lang kayo, no? Doon sa mga gustong magtanong. So, ganun nga, no, na kailangan, kapag ka nasimulan po ang isang utos, kailangan po siyang tapusin. Hindi po pwede yung ginagawa natin naman yan na habit. Mamaya na lang. So, sa kakamaya, wala nang natapos. Kasi maya lang ng maya. Okay? One should have in mind, kailangan ilagay po natin sa isip natin, kapag ka gumawa po tayo ng isang utos, that he is performing a mitzvah. Halimbawa, gagawa tayo ng utos, halimbawa, doon tayo sa good deeds. Kapag ka gumawa po tayo ng utos, ang ruling po niyan, kailangan isipin mo na gumagawa ka ng utos. Hindi yung naging natural na lang sa'yo na magalang. Hindi yan siya. Kailangan, mitzvah ito ni Hashem, utos ito ni Hashem. Kailangan isipin daw natin na yung ginagawa natin is utos galing dun kay Hashem. Para maiwasan na magkaroon ng linyan na papabayaan natin na maluwag, pwedeng i-honor, mamaya na lang, so magiging maluwag. Pero kung iisipin natin na utos to ni Hashem, then magiging, magiging stricto po tayo kasi, bantay ka, utos ba ito ni Hashem? So, hopefully po na nakuha po natin, no? So, someone who performs a mitzvot expressly, not to fulfill it, does not fulfill it. Okay? Kapag ka gumagawa ka ng isang utos, pero hindi mo naman gusto, then better na hindi mo gawin. Okay, Pilipina Kahapay, thank you sis Maul, no, sa tanong mo kasi matagal ko na gustong itanong yan. Okay, thank you. So, yun nga, no, hindi ka pwedeng gumawa ng isang utos kung saan disgusto ka dun sa utos na ginagawa mo. Kailangan gumawa ka ng isang utos, gagawin mo yung isang utos na out of na love mo siya na gawin. Kasi kapag ka ginawa mo na gusto mo yung ginagawa mo, ang ano po niyan, ang resulta po niyan is good performance po. Kasi gusto mo yung ginagawa mo eh. Pero kung halimbawa dun sa good deeds, magbibigay ka dahil naisip mo utos, pero andun pagalit ka, nagagalit ka dun sa bakit hingi ng hingi.
So sasabihin mo, oh, laki ng katawan mo, di ka magtrabaho. So ibig sabihin, napilitan siya kasi may utos. In which, according to Torah, hindi po yan siya pwede. Kung magbibigay ka, kailangan yung bukal talaga sa loob. Hindi yung dahil napilitan ka lang kasi utos. So kung nagbigay ka, then isipin mo, utos ba ito ni Hashem? So kailangan to siya na matupad ko ng maayos kasi utos to ni Hashem. Hindi basta-basta na mitzvah to. At kailangan kapag gumawa po tayo ng isang mitzvah, kailangan maliitin natin yung mitzvah na ginagawa natin. Hindi yung kung mo nakagawa ka ng mitzvah, ipagyayabang mo na, uy, ako nakagawa niyan, ha? So, ipagmamalaki mo pa talaga na nakagawa ka ng mitzvah, bali, minamalaki mo yung nagawa mong mitzvah. Hindi yan siya pwede. Kailangan, the more na gumagawa ka ng mitzvah, ay, kaliit ng mitzvah na yan. Kailangan ko pa yan dagdagan. So, dapat ganun para andun yung sinasabi na, andun yung sinasabi na eagerness. Andun yung eagerness sa pagtupad ng isang utos. Hindi yung yung kontragusto. O kasi kapag kontragusto mo yung isang mitzvah na ginagawa mo, wala. Hindi mo yan maaayos sa pag-perform. Maalala natin yung kay Cain, yung nangyari doon sa offering niya. O na parang wala sa wala sa isip niya, hindi niya iniisip na pag magregalo ka dapat yung pinaka the best, yung pinaka maganda. Ang ginawa niya, kinain niya yung maganda tapos yung mga pangit yung iniwan kay Hashem, hindi talaga tatanggapin. Okay? So someone who performs a mitzvah expressly not to fulfill it does not fulfill it. So kung feeling mo parang ayaw mo, tapos andun yung medyo napipilitan ka lang, then mas maigi na huwag na lang gawin yung mitzvah na yan. Kasi useless yan siya. Magiging useless siya. Okay? A mitzvot must not come about as a result of a transgression. Okay? Ito po medyo mahirap po to eh. A mitzvot must not come about as a result of a transgression. No mitzvot is performed when wearing stolen. Halimbawa, may ninakaw na damit doon sa kapitbahay tapos ibebenta sa'yo. Dahil yung nabili mo na damit is ipamimigay mo. So your purpose of buying the dress, the item is to do a mitzvah. And yet, yung binili mo galing doon sa nakaw. Then you cannot perform a mitzvot when it is not yours. So kailangan kung ninakaw yan siya, dapat hindi mo yan siya bibilhin para gumawa ng isang mitzvot. Okay? Eduardo Danyo, meron pa mga tanong dito, no? Thank you. Okay. Eduardo Danyo, nasaan ka na? Akyong, possible ba na magkapalit ang Jewish soul at ang soul ng Noahide, a Gentile during reincarnation? Actually, yes. Napakadami pong halimbawa, napakarami pong Jewish, no, kasbi shalom, wag sana, na pwedeng mapunta doon sa Gentile. Dahil according to Gate of Reincarnation, that a Jewish who uses, yung gumagamit siya ng babae na prostitute. Yung gumagamit siya ng babae na prostitute, then he will be reincarnated into a Gentile. Yun po ang problema. Yung Jewish na napakalaki ng kasalanan na pwedeng ikatanggal niya doon sa pagka-Jewish niya, doon yan mapupunta sa Gentile. Kaya nga, may mga Gentile na sadyang may Jewish soul. Kaya lang, hindi sila makalabas doon kasi kailangan nilang i-rectify doon sa Gentile body. Paano naman yung mga, brother yung? Paano naman yung mga Noahide or Gentile? May chance ba na
bumalik, pumunta doon sa Jewish, meron ding chance. Lalo na kapag naging righteous ka doon sa pagiging Noahide mo. And one of the example is actually si Eliezer. Although Eliezer is hindi siya namatay, yung body niya is nag-upgrade lang papunta doon sa Gan Eden ng buhay, pero hindi ibig sabihin na hindi siya pwedeng ma-reincarnate. Kasi pwede po siyang ma-reincarnate para tumulong doon sa mga tao. O for a certain mission, pwede siyang ma-reincarnate pa din. So, hindi siya basta-basta reincarnation lang. Ang tawag doon is actually ibur. Daming tanong no kapag ka ibur yung pinag-uusapan. So, pwede siyang mag-ibur. Okay. So, paano yan? Si Eliezer po, actually napunta po yun doon kay yung asawa ni yung asawa ni Miriam, yung husband ni Miriam, si Caleb. Si Caleb naman, yung soul ni Eliezer na napunta doon kay Caleb, napunta kay Rabbi Cordovero. So, pataas po ng pataas yung trend ng soul ni Eliezer. So, ibig sabihin, kapag naabot natin yung level ni Eliezer, pwede po tayo, marami po nangyari na ganyan. Maraming nangyari na namatay, pero na-fulfill niya kabuuan, maganda yung niya, pwede ka doon, depende doon sa gusto ni Hashem na mangyari. Walang imposible po kay Hashem. At may mga example po niyan dyan sa Torah. Kagaya nga ni Eliezer na isa pong Canaanite dito, pero the time na na-reincarnate po siya, andun po siya napunta kay Caleb. Then after Caleb, napunta po siya doon kay Rabbi Cordovero. So salamat sa tanong, Eduardo Danyono. So both side, Jewish, pwede maging Gentile sa next life, kasbi shalom, wag lang sana. Then ang Gentile is pwede ding ma-reincarnate doon sa depending on the level of righteousness. Kapag medyo napaka-righteous talaga, walang rason para hindi siya mapunta doon sa... Kaya yung nag-iisip na mag-Jewish, actually naghahanap lang talaga yan sila ng problema. Kung talaga nila gusto mag-Jewish, kailangan mag-excel muna sila dito sa Noahide. May utos din, sundin lahat. Yung stricto talaga na pagkakasunod. Hanggang sa maabot nila yung level ni Abraham, level ni Eliezer, level ni Enoch na almost na perfect talaga na pagkakagawa. So pag nasunod natin yan, sigurado yan sa next life. Kung may next life, kung bibigyan ni Hashem ng pagkakataon talaga na magkaroon ng next life, doon ka talaga mapupunta sa Jewish. Tsaka kung halimbawa dumating na yung Moshiach tapos hindi ka pa na-reincarnate. Na-reincarnate ka pero pagpalagay natin andun ka pa sa time ng Moshiach. Tapos nasa body ka ng Gentile pa pero righteous enough ka na. So, kapag distant mo talaga maging Jewish, hindi ka na kailangan kasi maaamoy ng Moshiach yan eh. Yung amoy ng wicked, ang amoy po niyan asupre. Parang yung apoy doon sa bulkan ba na amoy asupre. Pero yung amoy ng righteous is amoy ng rosas yan siya. Yan po ang mga palatandaan. Kaya doon sa kapag ka naging Gentile ka, tapos nakita ni Moshiach na meron kang Jewish soul, hindi ka kailangan mag-convert. Hindi ka kailangan na mag-convert into Jewishness. Kasi ang Moshiach mismo ang magsiseparate sa'yo, Jewish ka man, bakit ka naandyan, dito ka? Ang Moshiach mismo ang gagawa niyan. Dahil po may power to smell ang Moshiach. Amoy na amoy niya kung sino ang Okay. Chris Gabi Villegas, maayong gabi igso yung salamat kayo sa hinabang hinabang sa mua Baruch Hashem. So salamat dahil sa tanang mga kaigsunan. Salamat sa lahat po ng mga kapatiran na tumulong yung
doon sa panawagan ng isang kapatid natin, no, dahil nga naubusan nga sila. Tapos medyo nag-aalala na din kasi wala silang walang anak. Tapos matanda na sila. Tapos maubusan pa, wala pang trabaho. So nakakayaman, pero kailangan talaga na tulungan. Nagpaalam naman ako na i-post. Maayag naman sila. So, yun nga, no, salamat sa lahat ng tumulong at doon sa mga tutulong pa. Alam po natin no, na hindi po sapat yung naibigay natin. Although marami ding mga na tulong dahil nga nakabili sila ng bigas, nakabili ng ulam, nakabili ng mga kagamot, nakabayad ng kuryente. So, medyo So, maraming salamat po sa lahat ng tulong at sa mga tutulong pa. Okay, so, yun nga, no, balik tayo dun sa pinag-aaralan natin. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng isang mitzvah na yung mitzvah, yung material sa ginagamit natin is actually galing dun sa nakaw. Kailangan po, klaro po yan sa atin. Okay, halimbawa, mitzvah ng pagtulong. Diba, like Robin Hood? Diba, Robin Hood, nagnanakaw. Tapos, binibigay niya doon. Although, although yung ginagawa niya is noble kasi namimigay siya. Pero yung ginawa niya na pagnanakaw is another po yun. May reward ka nga, pero may punishment ka naman. Kaya nga, tama po yung sabi ng mga rabbi, no, that the world is run only for two things: reward and punishment. Kaya nga kailangan talaga natin alam kung ano ang pwede at hindi pwede. Sa panahon na alam na natin yung pwede at hindi pwede, then we can judge rightly kung ano talaga ang tama. Kasi may mga tama na mali sa pananaw natin, may mga mali sa pananaw natin na pwede. O gaya ng pag-aasawa, na kailangan sa batas natin is bawal mag-asawa ng pinsan, pamangkin, kasi nga meron tayong batas sa lupa. Hindi po yan batas ni Hashem, kundi batas po yan sa lupa na nagsasabi you cannot marry unto fourth consanguinity, hanggang sa ika-4 na po yan, degree. So kapag ka nag-asawa ka ng pinsan, if may reklamo niyan doon sa court, then makukulong talaga dahil doon sa family code na hindi ka na ang pag-aasawa is unto fourth consanguinity ang hindi pwede. Pero sa batas ng tao yan, hindi yan sa batas ni Hashem. May mga sitwasyon kasi nga na syempre, lalo na kapag kakumpiyansa masyado o magpinsan, tapos siguro nakalimot, nagkagamitan, ayun, nabuntis. Nung mabuntis, ang sama na ng tingin ng mga tao. So, ako, dahil nakikinig ako, nabalitaan ko lang na ganun. Dahil nga nag-aaral tayo ng Torah, hindi ako sasama doon sa mga sinasabi nila. Gibaliw ka, busit ka, yung mga ganyang salita ba? Na dahil, pinsan, dahil ganun, ang sama-sama na ng tingin. Yung pagbabawal po sa pinsan, hindi muna tayo hindi muna natin pag-uusapan yung jin. Yung allowability lang yung pag-uusapan natin kung pwede ba o hindi. So, sa batas ng lupa ng Pilipinas lang unto fourth consanguinity. Pero doon sa ibang bansa, sa lahat ng bansa, allowed po, even in Israel. And in fact, most of the rabbis, pinsan lang nila, asawa nila, kasama na doon yung mentor natin. Na asawa nila is yung pinsan lang nila. So, hopefully nakuha po ninyo, na naintindihan po ninyo. Na ang batas ni Hashem, hindi 100% na katulad ng batas ng lupa, at maraming batas ng lupa na hindi naayon doon sa batas ni Hashem. Although merong hindi magandang resulta dahil nga doon bumababa ang klase sa dugo at pwede po itong magresulta ng abnormality. Pero
Maliban dyan, yung abnormality kahit hindi kayo pinsan, andyan naman lumalabas naman eh. In fact, mas marami nga ang abnormal kahit na hindi pinsan. Ano pa kaya kung ano? Oh. So, kung sa ibang bansa, pwede yan. Punta ka sa Incheck, punta ka sa Hinduism, punta ka sa Amerikano, punta ka kung saan-saan. Allowed yan siya. Only in the Philippines ang hindi allowed. Kasi nga, ayon dun sa mga nakakatanda, makabaliw, makalipak, So, ayon yun sa kanila. Kung anong tradisyon nila kinuha yan, hindi natin alam. Pero according to Torah, according to the experiences na makita natin dyan sa Torah, allowed po yan siya. Kaya lang, it is discouraged because of the gene. Humihina po yung gene na may possibility po na magkaroon ng baby na abnormal o special na baby. Pero kung hindi talaga maiwasan, pareha sa kasama natin, hindi ko na lang pangalanan kasi baka na nagpang-abot sila, hindi sila sa mga apelyido nila, nalaman na lang nila na relatives pala sila nung may anak na sila nung ikakasal na kasi doon na ang apelyido lumalabas. Kuha ninyo? Dahil doon sa apelyido, pinsan buo pala. So yung mga tao, ang dami nang sinasabi, ang pinagbabasehan is yung batas lang sa lupa. Dahil doon sa port consanguinity na yan. Pero hindi nila iniisip na tayo lang ang gumagawa ng ganyan. Lahat. Incheck. Kadami kayong incheck. Muslim, mga iba't ibang bansa, allowed po sa kanila yan. Only in the Philippines. Kaya hindi tayo maasenso kasi kung ano-ano yung nababantayan natin. Pero hindi ko ini-encourage siya. Sinabi ko lang kung ano yung nakalagay sa Torah. Okay? Okay, so tanong lang kayo, Jason Binoa, kaya pala ang bata ang bango kahit may pawis na parang Okay, so no mixed boot, wala pong utos na i-perform kapag kayong pag-perform mo is galing doon sa pagpalagay natin ninakaw. Kaya bantayan po yung mga damit natin, baka sinungkit yan sa kapitbahay. Kay Eduardo Danyo, akyong posible object na yung pagkain. Upuli na kuha natin na mas madali kayo nakawin yung pagkain. Kala mo binili pero ninakaw pala, tapos kain ka pa. Tapos doon halimbawa nakatanggap ka ng nakaw, tapos ibibigay mo kasi ang pagbibigay is mitzvah. Or kung ano mang mitzvah gagawin mo tapos related na may pagnanakaw or hindi sa'yo, tapos gagamitin mo para sa pagtupad doon sa isang mitzvah, then hindi po siya pwede. So kailangan kapag gumawa ka ng isang mitzvah, siguruhin mo na sa'yo. So kung magiging allowed lang siya na hindi magiging nakaw kapag ipinagpaalam mo. Halimbawa kay Carlo, pera muna ng tsinelas mo kasi doon may bibigyan ako. So yung mga ganong bagay, maliit siya pero kapag dumami po yan, doon po tayo magkakaproblema. Kapag dumami yan siya. Kasi may mga hapsin in every detail po, in every general laws is may mga hapsin yan sila. Ang problema kung hapsin, if it is repeatable, so doon tayo magkakaproblema talaga. Okay? Okay. Ay, nako. Nahulog. May lang. So, yun nga balik tayo.
Any mitzvot which can be performed with other people should be done with others and not alone. Halimbawa, may isang utos na kailangan partner kayo. O, dun sa utos na yon, hindi po siya pwedeng gawin na ikaw lang mag-isa kasi yung utos na yon is actually kailangan may partner. Hindi po siya pwedeng gawin na ikaw lang. So, ganito po yan. Halimbawa, may particular po na utos na para pang grupo. Kung ikaw lang isa ang gagawa, ganun din yung reward. Halimbawa, 5 sila, ikaw isa. Ikaw isa, ginawa mo yung isang utos, kapareho lang din sa reward ng marami. So, gagawin nila, maramihan sila, grupo sila, sa paggawa, tulungan sila. Hindi ibig sabihin na ang reward hati-hatiin nila. Kundi yung reward po is tag-isa talaga sila, kagaya ng isang tao na gumagawa ng isang mitzvah na may reward siya, full yung reward niya. Yung grupo din, bawat isa is full, hindi pwede hati-hati. Kaya nga may sabi dito na kapag grupo ang gagawa, multiplied ang reward. Magiging marami ang reward. Kasi yung isa, times 1 lang, halimbawa 10, kapag ka grupo, 10, kung ilang tao kayo, makakatanggap kayo ng 10. So, ang reward niya is magiging Kaya nga napakaganda talaga itong ginagawa natin na tumulong doon sa ibang tao. Kasi imbis isa lang ang makareward, marami po ang makaka-reward. Lalo na kapag ka nag-aya ka, uy brother, may kailangan nating magbibigay tayo kasi mayroon tayong tutulungan. Tapos yung sinabihan ayun, nagtulong naman. Then both of them, kahit na yung nag-aya hindi magbigay, meron siyang reward na katulad ng reward nung nagbigay. Kasi siya yung pagpalagay natin na siya yung naka-recruit. So kung magkakaroon ng reward yung nagbigay, mayroon ding reward ang nag-recruit. So ganun po yan siya. At least alam natin, alam natin yung mga reward, yung mga kapag gumawa po tayo ng maganda, kung paano siya kikwentahin, at least alam po natin. Paniniwala kasi namin nung araw, during the time of the Messianic, kapag gumawa ako ng mitzvah, damay lang ang father ko. Damay lang ang father ko. Damay lang sila. Pero actually, hindi pala. Kasi kahit na hindi, yung father mo, hindi siya, pagpalagay natin, idolater siya. Tapos ikaw na anak naging righteous dito sa Noahide. Yung father mo, konting galaw lang niya ng righteousness, ang reward niya magiging katulad sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na nadala mo siya kahit na napakasama niya, tapos wala man lang siyang hindi siya sumunod kahit konti lang ba. O maalala natin si Tira at si Abraham. Si Abraham is a very righteous person, and yet his father is an idolater. He is a sealer. Sealer po siya ng idol. Dahil sealer siya, napakalaki ng kasalanan niya. But the time na naniwala siya kay Abraham, konting kibot lang, ayun, naging righteous siya. And in fact, napunta pa talaga yung niya doon sa mga righteous na mga tao, yung soul niya. Pero kung masama talaga siya, wala siyang ginawang tama, wala siyang konting kibot, hindi siya madadala. Kasi yung paggawa ng righteousness is actually, para yan siyang, kapag ka nagkuha ka ng damo doon sa damuhan, nagbunot ka ng damo, may mga ugat-ugat na madadala, that is actually truth. If yung doer ng isang mitzvah is yung father. Ngayong ilang araw ko pa lang talaga yan siya naintindihan. Na yes, madadama yung magulang sa reward ng anak, pero kailangan magkaroon ng kunting kibot ang magulang na akma siyang susunod doon sa anak, magiging righteous siya.
Pero pag gumawa ulit siya ng mali, then, hindi na makikirit doon sa ginawa ng anak niya. Yung konting konting pagsuporta doon sa anak. No, konting pagsuporta doon sa anak. Tama yan, nak. Sige, huwag kang magsamba ng idol. And yet, naging righteous siya because of that. In how many years, pag nagkasala siya ulit, the same sin na idolatry, then mawawala yung opportunity niya na makasama niya yung anak niya. Pero yung bunot, dala ang ugat, that is actually pertaining to pertaining to the relationship of father, son, and daughter. Na kapag binunot mo yung puno, dala yung mga hopefully na kuha natin nun. So, yung mga nung araw ng mga katuruan, hindi pa nga siya na-refined. Hindi pa siya masyadong refined. So, nadahan-dahan po natin siya sa pag-correct up. So, Jigs Benoak, a higher mitzvah or individual versus lower mitzvah of a group. Saan po dyan ang mas lamang? Okay, mas lamang po ang may alam. Kasi kung may alam ka, nakita mo yung mitzvah na yan. Lower. Tapos may higher mitzvah. Ngayon, nasimulan mo ng lower mitzvah. Dahil nga kapag kami mitzvah, kailangan takbuhin mo sa paggawa ng mitzvah. So, madaliin mo na magawa mo yan. Nakakita ka ng another mitzvah na mas malaki. Ang problema, hindi mo na siya pwedeng iwanan para gawin yung malaking mitzvah dahil nasimulan mo na ang isang mitzvah. Okay? Muli nakuha po, no? Pero kapag yung lower mitzvah is hindi pa nasimulan, tapos may nakita ka ng malaki, pwede mo unahin ang malaki. Kasi baka daan lang yan siya. Baka dumaan ba? Unahin mo yan siya and later on, balikan mo yung lower mitzvah. Pwede po yan. Pero kapag nasimulan mo na yung lower, hindi mo siya pwedeng iwanan para sundin lang ang higher mitzvah. Kailangan mo talaga siyang tapusin. And then, if andyan pa yung opportunity ng higher mitzvah, then pwede po gawin na ang higher mitzvah. Okay, salamat, Jigs Benoak. Hopefully, kontento ka po dun sa sagot ko, no? Mga magagaling to na mga leaders, yung nagtatanong. Kaya makita mo talaga dun sa tanong, hindi po ito filtered. Kung maalala po ninyo, may mga tao po na nagle-lecture, tapos yung tanong is fabricated. Bale, ikaw magtanong nito ha, ikaw magtanong nito ha, o ganito yung tanong mo ha. So ikaw, being a leader, syempre ikaw ang magbibigay ng tanong, natural, alam mo yung sagot. Kaya, alam natin kung filtered ba yung tanong o hindi. Kasi yung sumasagot, kapag filtered, kasi napaghandaan niya Napaghandaan niya yung tanong. So, kapag ka-filtered, ibig sabihin, diretso-diretso yan, smooth yan. O kasi alam niya na yung sagot kasi pinag-aralan niya bago niya ibigay doon sa tao. O hindi po katulad sa atin na surprise talaga. Surprise talaga. Depende na lang talaga sa nakikinig kung ma-digest niya na maayos yung sagot. Aguilar Jean, dahil yun sa DNA na part of them are still with us. Kaya damay sila, mitzvah yun, kaya part sila apply din po ba sa anak babae? Hindi ko talaga maintindihan, sis. Dahil yun sa DNA na part of them are still with us. Kaya damay sila, mitzvah yun, kaya damay kung magkakaroon sila ng konting pagkiling. Malala natin, maraming example po niyan. Nimrod. Nimrod is actually the king during the time of Abraham. Ang tawag po sa kanya, the mighty Nimrod. So, nung kumiling siya kay Abraham, naging righteous siya for a certain period of time, pero after 3 years, naging idolatrous ulit siya. So, hindi na siya makikerry. So, yun po ang niyan. Pero kapag ka anak, carry talaga yan. Parang damo na pag binunot mo, dala ang ugat. Kasi tuturuan mo
So, walang ano ka, wala kang ano na magulang kapag ka hindi mo naturuan yung anak mo. Maliban na lang kung ang anak naturuan, malaki na. Mahirap na yan siya. At marami po sa atin dyan, kasi matanda na tayo na napunta doon sa ano. So, swerte po yung mga bata ngayon. Okay, so kung... Jigs Binok. Okay. Jin Benoak, so kung... Jigs Benoak, so kung ang mga grupo na gumagawa ng lower mitzvah, magiging possible ba ang matatapatan ang isang individual na gumagawa ng mitzvah? Individual dyan sa group is matatapatan niya yung, hindi ibig sabihin na malaking ano siya, grupo siya, tapos gumagawa ng isang mitzvah, pag-iisahin yung reward, no. Individual kanila may reward. Kasi depende kasi yun kung paano mo gagawin yung isang utos. Kaya nga, ang isang reward, nakadepende po yan siya doon kung paano mo ginawa ang isang utos. So kapag ginawa mo yan siya na medyo, talaga, stricto talaga na pagkagawa, then malaki ang malaki ang reward niya. Pero lax-lax ka lang, gagawin ko ngayon, bukas hindi, gawin ko ngayon, bukas hindi. May reward din yan siya kahit papano. Okay? Then, one should perform a mitzvot meticulously with all its details and particulars. Okay, kaya nga kailangan natin talaga makita yung sinasabi dito na meticulously. Okay, meticulously means yung stricto ka ba, yung sa Bisaya pa, daginutan yun, ang ginagmay nga mga detalye para matuman yun ang sugua. Wala sa Bisaya. O kung paano natin itagalog yan, yun ang malaking problema, no? Balik kung yung isang utos, kailangan natin higpitan, sundin ang lahat ng mga ng mga rules para masunod natin ng maayos ang isang particular na utos. So, yun po siya. So, kapag nagawa po natin yan, din malaki ang reward. Pero kapag lax ka lang, pwedeng, masyado ka lang relax, yun, lumiliit yung chance na magkaroon ng reward. Okay, Jigs Binoak. So, kung ang mga grupo gumagawa ng lower, yan, okay. So, one should perform a mitzvot. Kailangan na ang isang tao, kapag gumawa ng isang utos, meticulously, bali, stricto talaga sa pagkakagawa, kasama doon sa mga detalye niya kung paano gagawin, then malaki po ang reward. Pero kapag gumawa ka ng isang utos na out of respect, out of respeto lang doon sa gagawan mo ng then may reward pa din kahit paano. Pero napakaliit po ng value. Okay? Then another one should have no greater joy than in the performance of mitzvah. Kailangan po kapag gumawa ka ng isang utos, kailangan masaya ka. Gaya ng makulit siguro tawag dyan. So, okay? So, kapag gumawa ka ng isang utos, negative man yan o positive, kailangan maging masaya po. Kasi halimbawa dun sa utos na tumulong, kapag andun ka medyo maasim yung mukha mo kasi kikita mo ang lalaki ng katawan, balik-balik araw-araw man to dito. Although hindi po natin obligasyon na araw-arawin din pagbigay, pero kung sakaling magbigay, dapat with happy countenance po. Yung bukal talaga sa loob, ay manang, pasensya ka na, ganito lang talaga kaya ko ibigay, regardless kung ano yan siya, regardless kung business ba yan o hindi, kasi marami din kasing kumakalat na pulubi wherein ano po ng sindikato, pakawala ng sindikato. Marami po niyan sa Manila. Tinuro nga sa akin ni Brother Abet, Radyong, kaya mga na yan, lalagay lang yan dyan. Pag kinahaponan, kukunin yan sila. Taga doon yan siya. Doon. Mga sindikato yan siya. Ginagamit ang bata para magkaroon yung malalaki ng pera.
Yung mga ganyang klase na mga bata, hindi po natin obligasyon na bigyan yan sila. Pero kung naawa ka talaga, bigyan mo ng pagkain. Huwag mo bigyan ng pera. Okay? So, Aguilar Jean, yung mitzvah na gawa ng husband, may credit din sa wife. Dito sa atin sa Noahide, like sa Jewish, they need to support their husband kasi yung mitzvah are credited to wife. So, yes, bakit credited dun sa wife yung nagawang mitzvah dun sa husband? Kasi dahil dun sa wife na nagtutulak para matuto yung husband, kaya meron ding reward ang asawa. Kaya dapat ang asawa itulak niya. O kailangan ka mag-live ha, o kailangan ka kailangan ka gawin mo tong utos na to ha. Kasi yan talaga ang trabaho ng babae. Yung itulak yung partner nila na gumawa ng tura. Kapag nagawa niya yan, then madali sa kanya na linisin yung kasalanan at dun, kapag katapos malinis na, hindi na siya marireincarnate. Okay? Jigs Benoak, alin po ba ang mas maraming reward? Ang mitzvah towards other person, animals, nature, or mitzvah for Hashem? Actually, pareho po yan siya. Pareho po yan siyang kasi yung utos na yan, although ito para sa tao, ito para sa animals, pero lahat yung kailangan gawin kasi kung meron kang hindi nagawa dyan, babalikan mo yung next life. Halimbawa, hindi ka man lang nakapakain kahit na pusa, isang pusa, so next life kapag hindi mo nagawa, mitzvah yan so kailangan mo talagang gawin yan. So kung hindi mo nagawa yan dahil yung ibang ginawa mo kasi malaki ang reward, itong maliit hindi mo gagawin, pero next life babalikan mo yan. In which sarap na sana magpahinga doon sa Arabot, pahinga, antay na lang ng resurrection of the dead. Kaya lang kailangan mo bumalik, magdusa ulit para lang gagawin yung mga hindi nagawa ng past lives. Okay, salamat sa tanong, Jigs Benoak. Another one from Grace Mall from Canada. We are studying how to do mitzvah for the 7 laws. The reward is individual. Yes, correct. Next lesson po ni Brad Young is mitzvah of charity. Then kung buong community ang nag-charity, then the whole community will receive the reward. Yes, very correct po. No, kasi iba po yung communal reward. Siyempre, yung communal reward, mas malaki po yun kaysa individual reward. Kasi yung communal reward, bawat isa doon is katulad lang doon sa individual reward. Tapos dahil doon sa unity, sa communal reward, malaki talaga ang niya dahil sa naipon Samantala kung ikaw lang mag-isa ang gagawa, ibig sabihin, wala kang nasabihan, wala kang na-encourage, gawin mo to, gawin mo to. May reward ka pero ikaw lang mag-isa, halimbawa 10 yung reward mo. Tapos dito sa communal dahil marami siyang nasabihan, uy, magbigay kayo, may tutulungan tayo kasi then you run to do the mitzvah. Ayun, nagbigay ka 10, 20, 50, 5 piso. So yung na yun is actually magkapantay ang reward nun. Lahat na yun kung iipunin, kung 10 kayo, yung isa times 10 yun. So times 10 din ang laki. So, huwag nating iisipin na 20 lang yung naibigay ko, 10 lang yung naibigay ko. Wala pong malaki, maliit doon sa nagbibigay. Reward pa din siya. Kasi kung bibigay ka din ng maliit, mayaman ka, magbibigay ka din ng maliit, may problema ka. Kasi yung mayaman, hindi yan siya pwede magbigay ng maliit. Kasi that is against the Torah. Yung mga mahihirap, kapag ka nagbigay sila ng maliit, malaking bagay na yan kasi nahihirapan sila Tapos ibibigay pa nila. Malaking bagay yan. Kapantayan siya doon sa malaking na ibigay. Kasi kapag ka mayaman ka tapos maliit yung mo, ang reward mo, mas maliit pa doon kaysa nagbigay ng maliit. Halimbawa, may 5 piso. Nagbigay kasi napakahirap niya. So, ang value niyan, pagpalagay natin 100, ang reward niya. Tapos ikaw mayaman ka, nagbigay ka lang din ng 5 piso. Hindi po 100 ang reward mo. Ano po yan siya? Liliit po yan siya.
Kasi ang kapantay po ng 5 piso ng poor is ang malaking binigay ng mayayaman. Magkatapat lang yan, pareho lang ang reward. Kasi Hashem expect you to give more. Kasi nga, may kaya ka at napakadali sa iyong magbigay dahil meron ka. So yung mga walang-wala, magbibigay, yung pinakakaya talaga nila, na kung tutuusin, malaking bagay na yun para sa kanila. Kaya lang kailangan nilang tumulong, so binigay nila, although maliit. Pero ang kapantay po niyan is kagaya po ng malaking binigay kasi mayaman sila. So kung mayaman ka, tapos hindi ka nagbibigay, or maliit ka magbigay, then may problema ka. Kaya nga, doon sa mga kasabihan ng mga sages po, kapag mayaman ka, hindi ka po pwede kumain ng tinapay lang. Kasi doon sa batas ng pagbibigay, kailangan yung pinaka-the best. So kung mahirap ka, tinapay, sarap na yan. Di ba? Masarap na yan sa mga mahihirap. So ibibigay niya tinapay din. Pero kung mayaman ka, tapos kakainin mo, tinapay pa din. So ano ibibigay mo sa poor? Kailan makakatikim ang mga poor ng masarap? Yung mayaman, pang poor yung binibigay. Yung buhay niya is parang poor. Kailan makakatikim yung mahirap ng hayahay? Kaya hindi po maganda sa isang mayaman na magbigay, maliban na lang kung walang-wala talaga ha. Pero yung meron talaga, dapat magbigay talaga sila ng malaki. Kasi yun ang katapat sa pinakamahirap na may bigay na maliit, pero malaki na para sa kanila kasi napakahirap nila. Dapat makita po natin yung ano niya. Ang nakaayos lang doon sa mga mayayaman, madali po silang magbigay kasi may resource po sila. Okay? So if the Jewish are not allowed to perform multiple mitzvot simultaneously as a general rule, possible ba sa ating mga Noahide na gawing sabay-sabay ang lower, ang higher mitzvah? Okay. Kapag kayong mitzvah na malaki is not bali effortless siya ba? Gumagawa ka ngayon ng maliit na mitzvah, tapos may malaki. Ang tanong, pwede ba natin pagsabayin? May option po yan. Pwede po natin pagsabayin if the higher mitzvah is effortless. Halimbawa, isang mitzvah sa pag-iwas or sa pagdurog ng idol. So, halimbawa, dinurog mo to. Tapos nakakita ka pa ng higher mitzvah. Pero yung higher mitzvah, halimbawa, life, may nakita ka nalulunod. Di ka naman pwede tumalon doon. Halimbawa, di ka marunong lumangoy. Di patay ka kung tumalon ka. So, gumagawa ka ngayon dito ng mitzvah. May nakita kang higher mitzvah because it costs life. Then pwede kang sumigay, tulungan nyo. Tulungan nyo. Sige, pero sige kang trabaho. Tulungan nyo. Pwede po yan ipagsabay. Basta yung effortless lang na mitzvah higher, pero effortless. Pero yung kailangan talaga ng effort, hindi po siya pwedeng isabay. So kung yung lower mitzvah, hindi mo pa nagawa, then unahin mo na yung malaking mitzvah. Kaya lang, pag nasimulan mo na, kailangan pong tapusin ang lower mitzvah bago mo gawin ang higher mitzvah. Okay, salamat doon sa nagtanong. Okay? Eduardo Danyo, salamat. Ling Obagores from Balingasag. Okay? Igso yung magandang gabi sa iyo. Itong mitzvah ba ay magagawa din natin unknowingly? Yun bang hindi natin alam na mitzvah na yung nagawa natin or need natin itong gawin purposely? Thank you, Igso. Okay, may dalawang option po yan. Hindi talaga natin maiwasan na medyo makakagawa tayo ng isang mitzvah pero hindi pala alam natin na mitzvah pala. Meron pong pagkakataon na gano'n. Although hindi mo alam na mitzvah yan, pero meron pa din niyang reward. Kagaya ng mga Katoliko, hindi man nila alam na mitzvah yung pagbibigay. Nautos yan ni Hashem na kailangan kang tumulong. Hindi man nila alam yan. Ginawa nila yan out of their conscience na nararamdaman nila na naawa sila. Pero dahil utos na Hashem, hindi nila alam yan. Pero ginagawa nila. May reward.
Oh. Lalo na kapag ginawa mo yung isang utos na alam mo na utos. Kasi kapag alam mo na utos yung ginagawa mo, gagawin mo siya doon sa pinakamaayos na pagkagawa. Hopefully nakuha po. Kapag yung utos na ginagawa mo, alam mo na utos yan, then gagawin mo siya at all cost na napakagandang pagkakagawa. Kasi alam mo na utos. Pero kung out of logic lang, hindi mo alam na utos pala yun, may reward pa din. O, gaya ng mga tao dyan sa labas na idolaters na gumagawa ng kabutihan at meron pa din silang reward. And the reward of a mitzvah na hindi nila alam na mitzvah yan, then that is, ang reward niya is dito sa mundong to. Longevity of life or maybe reward na hindi ka madisgrasya, imbis madidisgrasya ka, hindi na, maliligtas ka. So, ganun po. Kaya napakaganda talaga na gumawa, kahit di mo alam na utos yan. Okay lang yan. Okay, Joshua Cortez from Zamboanga City. Bro, yung may tanong ako sa pagbibigay sa poor, especially sa mga namamalimos. Paano kung araw-arawin nila iyon paghingi, not knowing this is a mitzvot para sa kanila, pero should it be tolerated? Hindi rin madali kumita ng pera. Okay, ganito po yan, brother. Ang tawag po kasi sa araw-araw na panghihingi, that is collecting tzedakah. If you encounter a collecting tzedakah, you have no, pagpalagay natin, wala ka pong obligasyon na magbigay sa kanila araw-araw. Kung magbibigay ka, isa lang sa kanila lahat, at pwede kang magbigay, yun lang sa araw na yun. Pagka kinabukasan, hindi na. Kasi business nila yan eh. Collecting tzedakah yan. Pwede kang magbigay doon sa una. Pero hindi ibig sabihin na obligado mo talaga sila bigyan lahat. Hindi mo obligasyon na bigyan siya lahat sa araw na yon. Kahit na isa, pipiliin mo kasi yung pinakamahirap. Ganito po yan. Halimbawa may isang daan ka. Tapos may 50 katao na nanghihingi. Magkano lang ang matatanggap nila? Tig 2 piso lang po. Ang tanong, ano yung magagawa ng 2 piso doon sa isang tao? Wala. Kaya nagagalit yung mga collecting tzedakah kasi magbibigay ng 25 sentabo. Ano magagawa nila doon sa 25 sentabo? Diba? So, aanuhin ka talaga niyan. Ika-curse ka talaga nila. Ika-curse ka talaga nila. So, doon ang problema. Pero kapag kasama nila, 50, nagbigay ka ng 100 doon lang sa isang katao, na kung saan hanapin mo doon sa kanila yung pinakakawawa, then, pagbigay mo niyan, magpapasalamat yan sa'yo. So, doon mo siya tuturuan. Huwag ka sa akin magpasalamat. Doon ka kay Hashem magpasalamat. Sabihin mo, Baruch Hashem. So, magbabaruch Hashem yan siya ngayon. Salamat Hashem, Creator of heaven and earth. Siyempre, atayan hindi naman yan marunong mag-English. So, sabihin mo, dito ka magpasalamat, doon ka magpasalamat sa may gawa ng lahat ng to. So, doon ka magpasalamat, hindi sa akin, kasi natanggap ko lang din yan mula sa kanya. Okay, ganun po yun siya, no? Okay, what if idolaters knows the mitzvah of no kind, but he is remain to be an idolaters? Okay? Halimbawa, isang idolaters, alam niya yung utos ng isang no-hide, and yet, hindi talaga din niya sinunod kasi idolater siya eh. Natural, yung idolatry yung susundin niya. Then, napakalaking po yan. Kasi kapag nalaman mo na kung ano ang totoo, tapos ginawa mo pa din yung mali, then napakalaking po niyan, kasalanan sa harap ni Hashem. Pero kung nakita niya lang, pero hindi niya alam na totoo pala yung sinasabi, then depende po yan dun sa weight. Magbabari po yung weight, depende kung alam mo ba o hindi. Kasi ang alam mo yung utos, tapos ginawa mo, malaki yung punishment niya. Pero alam mo yung utos, pero hindi mo alam na utos pala yun, then, tapos sinuway mo, may punishment ka, pero hindi katulad, hindi equal doon sa doon sa pagsuway, doon sa alam, sa nung sa nakakaalam.
Okay? Okay. So, okay. Jigs Benoak, sa law of the land, especially dito sa atin sa Pinas, meron po tayong batas na anti-mendicancy law. Mendicancy law. If susundin po natin yung batas na yan, na bawal ang magbigay ng mga nanlilimos sa lansangan, nagkasala po ba tayo? Actually, ano po yan? Naayon po yan dun sa batas. Yung batas ng lupa na yan is actually naayon yan dun sa batas na yan. Kasi kapag ka nagbigay ka dyan sa mga ganyan tao tapos nasa daan siya, may tendency po na masagasaan yan dahil syempre magmamadali yan tanggapin tapos biglang may niyan. So sagutin mo pa yan. So bawal talaga yan sa tura na andyan sila sa kalsada tapos bibigyan mo. Maya kung masagasaan yan dyan dahil tinotolerate, binibigyan. So yung mga ginagawa ng mga ordinances ng mga city, ng mga municipal, ng mga barangays, tama po yan siya na wag bigyan basta hindi lang mag-treat of life. Halimbawa, nasagasaan siya tapos kailangan mo talagang tulungan. Pero kapag ka nanghihingi lang, kung maaari, kung tutulong ka, tumabi ka muna, huminto ka, tapos tawagin mo siya, tulungan mo. Pero huwag dyan sa daan. Lalong-lalo na yung mga ugali ng ibang tao na hinahagis pa talaga yung pera, hinahagis. Bawal po yan kasi ang nagbigay po, hindi po yan hinahagis. Hindi po yan hinahagis. Kapag naibigay, kailangan yan siya iabot with smiling countenance. Ganun po. Sensya ka naman tapos without looking his eyes directly. Kasi po kapag natingnan mo yan sila sa mata, nanliliit po yan sila. So gaze lang tapos ganan. Huwag masyadong titigan para hindi po sila mahiya. Okay? So, salamat sa tanong Jigs Benoak ko. This is my first na hindi pala. Maraming beses ko na itong na-encounter na tanong. Yung mga so kung magbibigay ka, may sasakyan ka tapos may gusto kang bigyan doon, hindi ka po pwedeng magbigay na tawagin mo siya, palapitin mo tapos andun yung danger na bawal po yan siya sa tura. Kailangan kung may tutulungan ka, ikaw talaga yung tumabi or doon ka sa tabi talaga din niya na walang danger ba, so pwede ka magbigay pero hindi mo siya pwedeng ihagis. Okay? Jigs Benoak, saklaw po ba yung batas na yan ang magbigay ng mga badyaw sa mga lansangan? Yes, actually. Kung maaari, dito sa Davao City po, hindi po ini-encourage ang mga taga Davao na magbigay sa daan sa mga kalsada. Ang ginawa po ni Duterte dito is sinahapot niya yung mga atadong sa bukid. Kasi yan lang kasi ang chance nila na pwede sila manghingi ng tulong. Pero magbabahay-bahayan sila. So, doon sa bahay-bahay, wala pong delikado doon. Pero kapag ka pumunta sa kalsada, bawal po. Bawal din mag-insulto. Siyempre, kung hindi ka magbibigay, huwag kang magbigay. Kung tutulong ka din, kailangan doon sa pinaka-safety na paraan. Bawal ang ihagis, bawal na siya papuntahin mo kahit na may mga rumaragasang mga sasakyan, bawal po yan siya. Okay? Hopefully nakuha po ninyo yung napaka pa ng Tagalog natin, medyo napakatigas pa. Tapos medyo mabilis pa yung pagsasalita. Tapos yung pagsasalita is medyo hungaw, wala ng ipin. Sarap sana natay maibtan like ngipon. Pwede sana, no? Magpaibot ngipon ba? Dili ibot lang, maibot. Ayan na. Kasi parang maganda kasi nararamdaman ko sayang yung tapos hindi gusto ko ipaibot kay manggod. Malambot na siya. Jason Benoak, akiyong as ahid na ang nag-aaral, alam mo ang mitzvah. Is it okay na tumulong ka dahil alam mo
may balik o reward. Wala pong tumutulong na alam yung batas na hindi niya iniisip na may balik. Halos lahat po ng tumutulong alam niya na may balik yan. Kasi nag-aaral ng Torah eh. Pero wag mong ipagmalaki na tumulong ako. Siguro magkakaroon ako ng blessing. Kasi habang nag-e-expect ka, yung blessing mo lumiliit. Okay? So may blessing pa din siya kahit na ipagmalaki mo yan or may umaasa ka na may balik. May balik pa din yan siya kahit papano, pero maliit. Samantalang yung magbigay ka, automatic, huwag mo nang isipin. Huwag mo nang isipin. Ikaw naman na nabigyan, huwag mo isipin yung nagbigay. For intention yan siya na tulong doon sa kanila, huwag nang siging pasalamat. Tama na nakapagpasalamat na isang beses. Kasi the more na magpasalamat ka, the more na ina-advertise mo yung mo, kakulangan mo. So tama na magpasalamat na isang beses. Ikaw naman na nagbigay, huwag mo i-mind yan. Huwag mo i-mind. Para hindi kung may reward man na ibibigay, naawa ang Hashem, medyo malaki-laki. Kasi alam natin kasi nag-aaral tayo ng Torah eh. Depende naman talaga yan dun sa kung paano mo ginawa. So kailangan alam talaga natin kung paano. So itatakal po natin yan as per request po ni Grace Mall yung paraan ng pagbigay. So dun muna tayo sa tzedakah bago tayo dun sa good deeds. Although ang tzedakah is part also of good deeds. Pero ang pinakamalaking good deeds is ang tzedakah. So unahin natin yung pinakamalaki. So tapusin muna natin itong sa mitzvah. Hindi pa po ito matatapos ngayon. Okay? Okay, yung asanuhay. Okay, salamat sa mga sagot. Okay, sana po ay marami po ang makarelate sa mga tanong ko. Malaking tulong talaga yan, Brother Jigs, kasi yung ibang tao dito medyo hindi gaano nagtatanong. Siguro na din kasi baka ibahin din sa pag-ano ng iba, hindi masyadong Aguilar Jean, Ordinance sa Pampanga, bawal magbigay kasi gather sila tinuruan maghanap buhay na kung saan nalayas sila. Di ba ang batas na ito copied from Sodom and Gomorrah? Okay, kahit nasaan yan siya. Mula pa naman noong araw, kahit before Sodom and Gomorrah, meron na pong mga gumagawa din talaga na maganda. Meron din. So, hindi natin masabi na copied yan siya kasi may mga instinct po talaga na mahilig tumulong, na hindi iniisip na ganitong ginawa nila noon. So tayo, alam lang natin na ganito yung ginawa nila noon kasi nag-aaral tayo. So yung mga tao na gumagawa na lang, instinct na lang nila, napakagandang reward po yan. Kaysa tayo na although maganda din yung resulta at napakalaki po ng reward niyan, kaya lang wag natin isipin yung reward. Basta gawa lang tayo, gawa lang. Okay, Jigs Benoak, we must be thankful to Hashem na binigyan po tayo ng chance na makatulong at makapagbigay. Kaysa naman deprive po tayo ni Hashem ng chance na makatulong sa iba. Kasi shalom. Yes, amen. So, yun nga sa atin lang talaga, 7 laws, good deeds, ang tzedakah. Kapag nagawa natin yung tatlo, kahit nawala yung mga gaya-gaya na mga Passover, mga gaya-gaya yan minsan nakakainis yan. Yung kapag ka-celebrate ang Jewish, gusto mo, meron ka din. Wala na sariling identity ba? Wala na sariling identity. So, nagawa lang naman yung mga utos ng Jewish dahil, syempre, halimbawa Passover. So, sabi doon, dahil lumabas kayo sa Egypt, kailangan matandaan to ng mga anak. So, gawin ninyo celebration ito taon-taon. Utos po yan sa kanila kasi sila yung, sa kanila yung dumaan yung storya So, hindi pwede na kung nag-Passover sila, tayo mga Gentile, Passover sila, tayo, anong gagawin natin? Sure, hago-hago lang. Nagpapagod lang po tayo. Huwag po tayong gaya-gaya. Kasi hindi po madali na manood doon sa mga inutusan na ginagaya sila. Hindi po, kasi nakaka-insulto po yan. Kung hindi man maisip yan ng ibang rabay, kasi mga rabay din kasi nagtuturo dyan, kaya ganyan yan.
Ewan ko ba sa kanila, bakit ganyan yan sila? Na kung ano ginagawa nila, kailangan may gawin. Samantalang yung ginagawa ng mga Jewish, yung ibang utos dyan, may ano dun sa history. Kanuka. Ano kanuka? Jewish history man yan during the time of the temple. Tapos Pilipino como ginagawa din nila. Bali gumagawa ka lang ng isang bagay ba na hindi ka sigurado. So buti na mas maigi na dito tayo sa Noahide laws talaga mag-focus, wag doon sa mga gaya-gaya. Kasi yung gaya-gaya na yan is ginawa na lang yan ng mga rabay kasi andun din yung mga makukulit na nagtatanong ano gagawin namin? Hindi naman pwede tayo na walang gawin. Mingaw ka ayaw, malungkot tayo masyado, wala tayong gagawin. Kadami natin pwedeng gawin. Nag-excel tayo sa utos na hindi atin. Tapos yung utos natin, di na natin ginagawa. Patay tayo dyan. So hindi naman tayo susukatin, hindi po, kapag ka namatay po tayo, hindi po tayo susukatin ayon dun sa utos ng ibang, halimbawa, Noahide tayo, hindi po tayo susukatin dun sa utos ng Jewish. Ang gagawing sukatan po natin is ang sukatan ng pagiging Noahide. Yung mga Jewish naman, hindi din sila susukatin sa sukatan ng mga Noahide. Hindi din pwede kasi Jewish sila. So ang gagamitin sa kanila na sukatan is yung Jewish. So Noahide ka, hindi ka nag-excel kasi tingin ka ng tingin doon sa kanila. So ano mangyayari sa'yo? Pag namatay ka, buti sana kung sukatan nila ang gamitin sa'yo, yung problema hindi. Tapos wala ka nagawa dito sa Noahide kasi doon ka talaga nakatutok. Hindi ka naman naging convert. Buti sana kung naging convert, okay lang. Herbert Pamisaki, di po ba masama ang tumanggi sa mga collecting tzedakah? Hindi po. Yung halimbawa sabihan mo, wala akong pera, wala akong sahod, hindi po kasalanan yan. Kasi yan talaga ang proper kasi kailangan talaga nila magtrabaho. Although, kailangan sila sometimes para magkaroon tayo ng opportunity para magbigay. Pero doon po sa totoong nangangailangan, hindi po doon sa ginagawang negosyo. Okay? Okay, Jigs Benoak Mitzvah is from the root word Chabta, meaning bonding or pairing, while the translated commandment. Okay, napakagaling na talaga. So, pwede ka na magturo, brother. Aguilar Jean, Abraham, ang unang nagkusa na mimigay at iyong. Kaya siya ay na-acknowledge as Hashem's friend sa kanyang good deeds. Actually, hindi lang si Abraham gumagawa niyan. Marami nang gumagawa na mimigay. Marami na nung araw pa. Marami na. Hindi lang si Abraham. Si Abraham, kaya lang na-emphasize niya lang masyado. Kasi, hindi siya hindi siya mapakali na walang matulungan. Gusto niya araw-araw may matulungan siya. Pero meron nang gumagawa niya nung araw. Kasi utos yan eh. So, paano naging righteous yung ibang tao kung hindi nila nasunod yan? So, ibig sabihin, nasunod nila, kanya-kanya lang paraan. Kanya-kanya lang paraan. So, ang nangyari kay Abraham, parang na-obsess siya doon sa pagtulong. Na-obsess po siya. Gusto niya araw-araw. Hindi kompleto yung araw niya na wala siyang matulungan. So, doon talaga siya nag-excel. Okay? Jigs Benoak Mitzvah is from the word. Okay? We must be thankful. Okay? Hopefully, naintindihan po, no? Hindi na naman ako makaka-move nito. So, one should run after and pursue mitzvot. Ito yung sabi ko sa inyo noon, na kapag nakakita tayo ng mitzvot, kailangan takbuhin natin, madaliin natin, or yung excited tayo na gawin ba? Hindi yung takbuhin na ganun, ha? Kasi sinasabi ko minsan is allegory. Baka ma-misinterpret po ninyo. So, yung sinasabing run to do the mitzvah, ibig sabihin is yung interesado ka talaga na gawin yung mitzvah. Run to do the mitzvah. Maging interesado ka sa paggawa ng mitzvah. Hindi yung run na takbuhin. Hindi yan. So, kailangan na kapag gumawa ka ng isang mitzvah, kailangan gusto mo. Tapos, according to rules.
Kay Michael de la Serna, Akiyong, same merit ba ang pagbibigay ng advice sa iba o pagbibigay ng lakas sa paggawa? Same merit ba ito like giving kidaka? Actually, advice is also a good deeds. Part siya ng good deeds. Ang pinakamalaking good deeds is ang sidaka. Kasi, inano mo yun, ang pagsasalita kasi is good deeds yan siya kasi you are giving advice. Pero wala ka kasing kapital. While ang sidaka, pera po yan. Pag sinabing sidaka, pera po yan. Pinaghirapan mo yan, tapos ibibigay mo. Kaya napakalaki, the highest good deeds is sidaka. Okay, salamat sa tanong, Michael de la Serna. Yung mga, yung pag-a-advise, that is actually good deeds. Meron din siyang reward. Pero ganun may level Kung gaano mo pinaghirapan yung isang mitzvah, mas malaki ang reward. Kasi mahirap mong ginawa ang paghahanap ng pera, ang hirap kaya niyan. Tapos ibigay mo lang. So helping to a needy person is part of Hashem's divine attribute, His images and likeness. Okay, so hopefully, sandali lang kailangan ko talaga markahan yung mga kailangan ko markahan, dito ko magmamarka sa baba para sigurado po na di natin makalimutan kung hanggang saan na tayo bukas. Okay? Kaya hindi po ako makasurvive ng Joshua Cortez, anuhin natin itong mga tanong na masagot talaga. Joshua Cortez, halimbawa, Brother Yong, if, for example, nagkasakit yung noahide, ang sakit niya, walang maibigay na gamot ang doktor. If yun sakit ay lumuluwa ng ipis at ibang insekto, are we allowed to be cured by albularyo? What can we do? If the albularyo is using witchcraft or using yung mga hurim-hurim, then we're not allowed. Go to doctor kung wala talaga kasi yung sakit niya medyo kakaiba, kailangan niya talaga magdasal. Kung kaya natin na gumawa ng sariling paraan, gagawin po natin. Huwag lang pumunta talaga doon sa kasi kapag ginawa mo yan, you are just like surrendering Hashem to, because takot ka lang na ganun. Although yung mga nasa tura po, hindi po tinatabla ng ganyan. Ilang beses na, halimbawa hindi sa pagmamalaki pero kwento ko lang. Ilang beses po ako na nagbabiyahe ng Zamboanga. Alam naman po natin na ang Zamboanga medyo creepy po doon. Na yung mga matatanda ayaw tumabi sa akin. May mga time na matanda siya tapos parang makati sa kanya ba na makatabi. Umaalis sila tapos makita mo na lang basa yung mga nila. O parang sa Bisaya pamuawas ang ilahang mga anting-anting. O parang ganun ba. O gaya na nangyari sa amin doon sa convention sa Zamboanga kung saan personal talaga tinira, harapan talaga kasama ko yung mga kapatiran. Wala naman siyang nagawa. So wala siyang nagawa. So ang nangyari sa kanya, malis na lang siya kasi mapapahiya siya. Kasi nalaman namin na tumitira siya Nakaganon Nakaganon siya, nakaharap yun, lalaki ng mga singsing dito. Tapos siging uter ng words. Mahina pero wala naman siya nagawa. So napahiya siya. So ilang beses na po tayong tinira yung mga matatanda. Kasi marami matatanda doon, yung mga pikpik. Kung nasa tura ka, mahirap ka tamaan yan. Kasi sila mismo, uneasy sila. Pero kung wala ka sa tura, tamaan ka talaga. Okay, salamat sa tanong, Joshua Cortez. May mga tanong pa, hindi na ako makakaalis dito sa Kasi konti na lang yung time natin. Magtanong na lang kayo. Para May sikreto po, yung pikpik. Kapag kami nagbigay po ng pagkain sa inyo, or bumili ka ng pagkain na medyo duda ka, na merong palaman na, halimbawa, lason, na espiritual na lason.
So, isa po sa tinuro talaga sa akin, personal talaga yan tinuro sa akin ng rabbi. So, sabi ng rabbi, tumentor natin, siya mismo may sabi sa akin, halimbawa, may nagbigay sa iyo matanda, itlog. Pag kinain mo yan, posible po na pwede may piso din doon, may manok din sa ilalim ng tiyan mo, hanggang sa maging aswang ka din, magaya ka nila. Tawag dyan sa Bisaya is patakdan. Patakod ba? So, ang kahit na anong klaseng lason, patakod, or anong klaseng mga trabaho ng witch, kapag pagkain yung binigay, ang sabi ng mentor is ihulog mo sa lupa. Ihulog mo sa lupa, 5 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, pulutin mo. Mawawala po ang spell, kahit na anong yan. Neutralizer kasi ang lupa. So, yun ang sabi ng mentor. Kasi nagkaroon po tayo ng problema dun sa isang kapatid natin kasi binigyan siya ng itlog. O ng mga native. Ikinain niya naman. So, pagkaraan na ilang oras, may nag-iiyak na sisiw dito sa ilalim ng tiyan. Tumatakbo na siya, na parang na siyang naposes. So, ganun po. Marami po niyan sa bukid. So, kapag ka nasa tura ka, tiwala ng Keshem. Walang tatabi sa'yo, walang gagalaw sa'yo. Hindi ka maano basta nasa tura ka lang. Hindi po tayo magtuturo na punta ka doon, ganito yung gawin mo. Dala ka din ng katulad nila, inom ka din ng lana. No, hindi tayo magtuturo ng ganyan. Okay? So, salamat doon sa mga tanong. Kahit papano may natutunan tayo ngayong gabi, no? So, kung may tanong pa, PM lang. So, hanggang sa susunod, magandang gabi po sa ating lahat. We give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in the study halls, and that we did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty Lord words. our God, We work hard, and they work hard. We work hard to get reward, and they work hard and do not receive reward. We run and they run. We run to life in the world to come, and they run to the pit of destruction. Amen. You who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Omnipotent. I say of the Lord, who is my refuge and my stronghold, my God in whom I trust, that he will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with his pinions, and you will find refuge under his wings. His truth is a shield and an armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you. You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked, because you have said, "The Lord is my shelter," and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper. You will trample upon the young lion and the serpent. Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Amen. Akachati mi'et Adonai Shivti bevet Adonai Kol yamei chayai Akashati mi'et Adonai Otam
Beno Madonna La Cazor Beno Beno Voleva Kebe Kano Fortunate is the man whom you justice and cobertura teach. Amen. La cayot beno 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 Madonna La cayot beno beno volteva che Volveva che behekano. Amen. Good evening po.